Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kaniyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kaniyang utos, manalig tayo sa Kaniyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi tumigil si Juan na mangaral kasi may mga nagpapalaganap ng maling aral. Minsan, mas masigasig pa ang nagpapalaganap ng mali kaysa pagpapalaganap ng kabutihan at katotohanan. Ano ba ang kamalian na pinapalaganap noon? Si Jesus daw ay hindi tunay na tao. Antikristo ang tawag sa mga maling aral na ito. Kung si Jesucristo ay hindi tunay na tao, hindi totoo ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa atin. Kung hindi siya tunay na tao, hindi natin siya matutularan. Kaya mahalaga na dapat suriin ng mabuti ang lahat ng Espiritu, ang lahat ng katuruan. Ang lahat ay dapat sumunod sa utos ng Diyos. At dalawa ang utos ng Diyos. Maniwala sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo. Faith and action. Kaya dapat maging tama ang ating paniniwala at maging kapanipaniwala naman ang ating mga gawa. Truth and love. Mahalaga ito sa ating buhay Kristiyano. Truth, hindi lang sapat na maniwala.
Dapat maging totoo ang ating pinaniniwalaan. Kaya tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ng Biblia. Nakikinig tayo sa mga aral na binibigay ng simbahan at nagdarasal tayo. Ang mga ito ay nagbibigay ng assurance na tama ang ating paniniwala. Banal na kasulatan, aral ng simbahan at panalangin. Pero kulang ang pananampalataya kung walang gawa. Ang pinakabasihan ng ating gawa ay pag-ibig. Nagiging makabuluhan at magkakaroon ng halaga ang ating gawa kung ito ay ginagawa dahil sa pag-ibig. Sinabi ni San Pablo na kahit na ibigay ko ang aking sariling buhay, pero wala akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Wala akong mapapala. Kahit na nga ako ay may ganoong kalaki ng pananampalataya, na mapapalipat ko ang bundok mula rito hanggang sa dagat. Pero kung wala naman akong pag-ibig, wala itong pakinabang. Kaya mahalaga ang dalawang paang ito sa ating paglapit sa Diyos. Katotohanan at pag-ibig. O Panginoong Diyos, palakasin mo ang aking pananampalataya, na ako'y ginagabayan ng iyong Espiritu upang dalhin sa katotohanan. Huwag po sana akong matakot sa anumang espiritu na nandito sa mundo, dahil ang banal na espiritu na galing sa iyo ay mas malakas kaysa anumang makamundong espiritu. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.